independent at international body ang ICC. Kung ako, tingin ko, gawaing tamad ang humingi na lang ng investigation report ng ibang body para lang masimulan ng investigasyon sa Pilipinas. Siyempre, there's no perfect institution, pero sa ngayon, kumpara sa Pilipinas, mukhang mas papabor kami at mas may tiwala kami sa ICC. Lalo na dito sa Pilipinas, nakailang beses mag-announce mag-iimbestiga kami, may investigasyon. Pebrero na? Nga. Parang kaya... Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mayroon pong resback itong si Attorney Conti dito sa pahayag ni Minardo Guevara. Hinggil po ito sa issue ng ICC. Ayon po kasi kay Guevara, ang ICC daw ang magbigay ng impormasyon sa gobyerno ng Pilipinas at hindi ang Pilipinas ang makikipagtulungan dito. Dagdag pa po niya, huwag daw makialam ang ICC sa pag-iimbestiga natin dahil mayroon naman daw tayong sariling jurisdiksyon. Ayon po ito sa sinabi ni Guevara. Anyway, panoorin po natin ito. Kung gusto niyo na makatulong, kayo ang sumuporta sa investigation ng Philippine government. Hindi kami ang tutulong sa inyo. Baligtarin natin. Kayong ICC, kung ano ang meron kayo, ibigay nyo sa Philippine government para kami ang makapag-prosecute kung sino ang dapat i-prosecute. Iginiit ni Solicitor General Minardo Guevara na dapat hayaang magsagawa ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa kontrobersyal na kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon sa kanya, ang ICC ang dapat tumulong sa investigasyon ng gobyerno at hindi ang gobyerno ang Pilipinas o ng Pilipinas ang tutulong dito. Binanggit din niya na bagaman may ulat na labas-pasok sa bansa ang mga kinatawan ng ICC, hindi sila pinipigilan ng gobyerno. Samantala, nananatiling matigas ang posisyon ng gobyerno na walang obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC matapos umatras mula sa Rome Statute noong 2019. Yan mga kabunyog, ito po yung sinabi nitong si Minardo Guevara sa pag-iimbestiga ng ICC. Dito po nagbigay komento itong si Attorney Conti. Anya, puro imbestiga pero ang resulta ay nga, puro salita daw at kulang sa gawa. Banat ni Attorney Conti, dito kay Minardo Guevara. Anyway, para po sa karagdagan pang mga sinabi ni Attorney Conti, panoorin po natin ito. And bakit hindi yung ICC ang magbigay na ang kanilang finding sa Pilipinas, no, para mas mapadali yung pag-imbestiga dun sa mga supposed EJK cases? So ano po ang dapat bang gawin ng ICC dito, Attorney? Una, ang kailangan gawin ng ICC ay stick to its mandate, stick to its jurisdiction, which is to investigate crimes against humanity. Kung anong nasimulan na niya, kailangan niyang tapusin. Period. Hindi po niya kailangang tulungan na magsimula ng investigasyon ng Pilipinas. Hindi niya kailangan o hindi dapat niyang i-share kung anong natuklasan niya sa Pilipinas. Independent at international body ang ICC. Kung ako, tingin ko, gawaing tamad ang humingi na lang ng investigation report ng ibang body para lang masimulan ng investigasyon sa Pilipinas. Gawaing paiwas din ito dahil yung responsibilidad mo ipinasa sa iba. I would just also like to point out that, nabanggit yun na kanina, responsibilidad ng Secretary of Justice, ng Department of Justice, na investigahan ang mga krimen sa Pilipinas sa panahon ni Duterte. Bakit sila yung hindi umaksyon? Ngayong merong umaksyon, yung ICC, hihingi nila naman kung ano nang napag-usapan o kaya anong natuklasan. Medyo, ako, sa tingin ko, unfair yon. Dahil kailangan kumilos, gumalaw-galaw ng Pilipinas. Pero kung gusto nilang may kopyahin, o kaya parang makakita man lang ng guide, I would direct the Solicitor General to the website of the ICC because its pleadings, its reports, its findings are actually public. And you would see how the Office of the Prosecutor has laid out its narrative or has laid out its probable theory of the case.
Kaya, and I'm sure that the Solicitor General has seen this because they have engaged with the ICC. And I would invite him to look closely at two things. First, the request of the prosecutor to open the investigation in the Philippines. So, dati sabi ng prosecutor, tapos na kami sa preliminary examination, natagpuan na namin, na-decide namin, na-kumpirma namin that crimes against humanity have been committed in the Philippines. May krimeng nangyari. Pwede po ba kaming manghingi ng permiso na mag-imbestiga para hanapin kung sino ang pinaka-responsable? So, one, the request, and then two, nung pumayag yung pre-trial chamber, nagpaalam sila sa judges nilay down din ng pre-trial chamber kung bakit siya pumapayag. Dalawang susing dokumento na maaring balikan ng Solicitor General or even ng Department of Justice sa ngayon. Ito naman ang tanong ko, Attorney Conti. Ang punot dulo nito ay hustisya para sa mga biktima, hustisya para sa mga naiwan ng mga biktima. Kung ito naman ay mararating sa pagbabahagi ng kung anumang findings ang meron ng ICC, hindi ba't yun dapat ang nagiging focus din, ang nagiging goal ng kung anumang investigasyon dito man nanggaling sa Pilipinas, sa hanay man ng ICC, pero patungo sa pagbibigay ng hustisya para sa mga biktima at kanilang mga kapamilya? Problem is there is no formal cooperation agreement between the Philippines and the ICC. So hindi ko nakikita kung papaano ito magagawa. Kung makakagawa sila ng paraan, kung meron sila at kung sasabihin ni Presidente Duterte na let's engage with the ICC, posibleng mangyari yan. Pero ang tingin ko rin yung ICC, President Duterte Presidente Marcos sa ngayon. Marcos sa ngayon. Yes. At ang sa tingin ko rin, hindi naman papayag ng basta-basta din yung ICC na ibibigay dito sa Pilipinas yung investigation records niya. Kasi may nagkatiwala sa ICC na imbestigahan yung nangyari sa Pilipinas. What it could probably do is provide assistance, pwedeng technical assistance, pwedeng mag-training. What are crimes against humanity? Kung kulang pa ang kaalaman dito sa Pilipinas, particular dyan. Pwedeng assistance as to yung forensics. What kind of investigation reports are necessary? Pero yung information that has been entrusted to the ICC, nakikita ko, kailangan kumuha ng sariling trust itong Philippine government mula dun sa mga nag-submit para maipasa ng ICC sa ibang entity. And I mean, basic po ito na parang data privacy, minimum na requirement, pero also yung trust iba yun na ibibigay ko sa yung dokumento at ipagkakatiwala ko na iimbestigahan mo. Kung ipapasa ng ICC, kailangan niyang kumuha ng consent at malinaw na commitment mula sa Philippine government, consent mula sa nagbigay ng informasyon, and commitment mula sa Philippine government na fair, impartial, at komprehensibo ang gagawin yung investigasyon. Katulad ng investigasyon ng ICC. So meron bang procedure para gawin yan? I mean, kailangan mo na mag-submit ng formal request in writing ang Philippine government sa ICC sa halip na parang pahayag lang ni Soljan Guevara sa isang press briefing? Yeah, posible po. Kaya lang yun nga, hindi na kasi tayo member state, kaya walang ganung parang plenary cooperation agreement na can we ask for information from you and then pwede bang pahingin ng ganito? Ang nakikita ko, ang posibilidad ay kapag merong akusado, at ito yung ayon sa proseso, kung merong akusado na ituturol itong ICC, that accused would have the opportunity for disclosure or for discovery procedures. Parang ganon. Paano ba ito? Yung disclosure. Kailangan malaman kasi ng akusado, discovery proceedings. Kailangan malaman ng akusado kung ano yung kanyang charges sa kanya. At ibig sabihin ng akusado, tao. At siya ay mabibigyan ng pagkakataon na silipin yung ebidensya laban sa kanya. Yan yung ano din natin sa due process, di ba? You have the right to confront and to know the evidence against you. Yan yung nakikita kong ayon sa proseso na hindi na natin kailangang bumalik ng ICC o kaya
official letter pa sa ICC or kumbaga special arrangements. Pero, ito yung ayon sa proseso. Pero Attorney Conti, kahit ba walang official agreement, kapag merong ganitong request, 'di ba? Ibig sabihin ba hindi na lang papansinin ng ICC itong it's sort of an engagement already absent of any any official agreement or engagement between the Philippines and the ICC. Ito na ang Pilipinas nagsasabing patulong kung meron mang kayo, bigay nyo sa amin, kumbaga kami na bahala. Kung wala namang kahit ba walang official engagement, ibig nyo sabihin enough reason yon para sa ICC na hindi tumulong sa Pilipinas na ngayon, ay gusto nang maghanap ng hustisya or makamit ng hustisya para sa mga biktima ng EJK. Oo, kasi ang obligasyon talaga ayon sa Rome Statute is for the state o yung gobyerno na magko-cooperate sa international court and not the other way around. Kung sakaling may hihingin ang isang gobyerno na mga dokumento sa ICC, kailangan niyang magpaalam at hindi lang yan dadaan sa investigation team. Magpapaalam yan sa pre-trial chamber na nakasilip dito sa kasong ito kasi ang magiging epekto, ibig sabihin ba nito, pinapatigil ninyo yung investigasyon? Kaya ang magpapasya dyan ay kailangan yung judges na nakatuon o naka-assign na dito sa kaso. Kasi parang, akala ko ba kami mag-i-investigate? Ganito ba mangyayari? And second, dahil hindi na tayo membro ng ICC, posibleng i-table ito sa Assembly of States Parties. Ito yung kapulungan ng lahat ng mga miyembro ng ICC. Tapos pag-iisipan nila kung pwede ba ito na medyo out of protocol or out of the blue na request. So it's not, in so many words, it's not an outright no. Yes, it's not impossible. It's not impossible, but it's quite hard. And also, there is that interpretation that the responsibility or obligation to cooperate is with the state, not with the ICC to provide information. A member state. A member state, Member state, yes. Which we are not. Which we are not. Anymore. Kaya, yun pa, iti-table yan ng mga member. Pwede bang isang non-member state ang mag-request? Pwede naman sabihin, former member state. Baka lumakas yung request natin kasi naging bahagi naman tayo. Posibleng payagan, pero I think madugong proseso. Okay. Attorney, dahil po medyo paubos na rin ang oras natin, gusto lang malaman, ano na nangyayari doon sa dating usap-usapan na meron na daw na napipintong pagpapalabas ng warrants of arrest? Yun ba naging haka-haka lamang o talaga may pinagbabasihan yung mga ulat na yun? May basihan yung mga ulat, kaya lang yung oras or yung timing, dun tayo nakakatikate, di ba? Lumipas yung mga parang dinedline. 2024, kung ano man. Pero meron din kasing material facts na nagkaroon ng request for warrants of arrest sa kaso ng Palestine. Na inabot ng 6 na buwan bago aksyonan ng mga judges. So, ito yung pre-trial chamber na nag-rule on that. So, na-delay. Nag-request naman ng warrant of arrest doon sa Myanmar president. So, kumbaga may naunang mga situation. Ngayon, medyo warmer tayo dahil mukhang tayo na lang ang pending na major case dito sa ICC. Siyempre, tingin namin yun na major case tayo. Para sa ICC, sabihin natin, everything is major, na para aksyonan. Kaya tingin namin ito may chance na given the overall situation and given the particular situation nasa witness appeals stage itong ICC. Kaya ito, patulak ito ng trial. Kaya may indicators, ang problem na lang yung timing. Pero nabanggit nyo nga, nauna nang inasikaso muna ng ICC yung warrants of arrest para kila Benjamin Netanyahu, doon sa kanyang dating defense minister, si Yoav Gallant. Si Putin din, diba? Si Putin meron din. Sa Myanmar, sabi nyo nga. Pero pag naglabas ng ganyang warrants of arrest, makikita nga ba natin na maisisilbi ito doon sa mga pinapa-aresto ng ICC?
malaking tanong yan. At posibleng oo, posibleng hindi. Pero para sa amin, sana oo. Sana dito mag-cooperate si Presidente Marcos para ipakita niya na ito talaga yung accountability mechanism. Mag-cooperate para mahuli si Duterte so that he can stand trial. Yun lang naman ang hinihingi para malitis sa harap ng isang patas na husgado, para una, madepensahan niya ang sarili niya, at pangalawa, para sa mga biktima, para masabi namin kung ano yung nangyari talaga sa Pilipinas. Sabi ni Paring Donald, Paring Donald, 'di ba? Pati siya hindi bilib dito sa ICC. Well, ICC is a very weak institution. I suppose Elon Musk can run the ICC. Diba, attorney nga? Inandimash na rin yung ICC. Maraming issue. Pero sa ngayon, syempre, there's no perfect institution. Pero sa ngayon, kumpara sa Pilipinas, mukhang mas papabor kami at mas may tiwala kami sa ICC. Lalo na dito sa Pilipinas, nakailang beses mag-announce mag-iimbestiga kami. May investigasyon. Pebrero na? Nga. Parang pareho lang sila ng ICC. Or yung sinasabi may arrest warrant, diba? Tapos hindi naman nangyayari. Comparatively, yung periods, parang yung isa kasi, yung Pilipinas yung nag-announce. Yung ICC, hindi naman nag-announce ng deadline. Wala. May iba kasing nag-announce. Wala problema. Kaya, yung isang punto din namin, yung ICC, sabihin na natin 8 years, 2 ways to look at this, 8 years, mahigit na nilang tinututukan tong kaso. One, pwede mong tingnan, ang bagal, tingnan nyo sa 8 years, wala pang nakikita. Pero sa loob ng 8 years, at itong positibo, marami na yung nakuha at posibleng nagsisinsin sila na ang tingin nila, hindi lang para sa pagsisimula ng trial, kundi para sa conviction or pagtatapos na. Ganun dapat naghahanda kasi ang mga abogado. Kumpleto ang inaay mo, conviction. Correct. Attorney, maraming salamat muli sa pagpapaliwanag sa amin kung ano na mga kaganapan dyan sa ICC. Thank you so much. Ingat! Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.